18 sasakyan na nakaparada sa outdoor pay parking ng NAIA Terminal 3 ang natupo. Mabilis naman itong naapula pagkarating ng mga bumbero na naipit pa sa traffic. Walang nasaktan sa insidente. Ayon sa Manila International Airport Authority, posibleng grass fire ang pinagmula ng apoy. Makapalat tuyong-tuyo na raw kasi ang damo sa parking area. Pag-aari ng MIA ang lupa ng parking area pero pribadong kumpanya ang nagpapatakbo sa pay parking. Kakausapin daw nila ang kanilang private concessionaire sa parking area para sa tulong na ibibigay sa mga nasunugan ng sasakyan. Nakakalap ng ilang ebidensya ang Bureau of Fire Protection para matukoy ang naging mitsa ng sunog sa parking lot ng NAIA Terminal 3 nitong Lunes. Nakuha ang mga ebidensya mula sa ilang nasunog na sasakyan. Posible raw kasing dito nagsimula ang sunog bago ito kumalat sa mga katabing sasakyan dahil sa hangin, init ng panahon at tuyong damo. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, nakipag-ugnayan na sa kanila ang 10 sa 19 na may-ari ng mga nasunog na sasakyan. Nauna nang sinabi ng Philippine Skylanders International na operator ng parking lot sa MIA na sasagutin nila ang danyo sa mga sasakyang nasunog. Ngayong mainit, maaari raw maging mitsa ng sunog ang mga gamit na kadalasang naiiwan sa loob ng sasakyan. Nitong Lunes, nasunog ang 19 na sasakyan sa NAIA Terminal 3 sa gitna ng matinding init ng panahon. Tutok ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa 2 sasakyan kung saan posibleng nagsimula ang sunog. Imposible raw na bigla lang sumiklab ang apoy sa nakatambak na tuyong damo sa paligid. Pero alam nyo bang maaaring maging mitsa ng sunog sa nakaparadang sasakyan ang ilang bagay na madalas na naiiwan sa loob nito? Tulad na lang ng bote ng tubig na pwedeng pagsimula ng sunog kapag tinamaan ng araw at magmistulang magnifying lens. Through science, as we all know, it can magnify yung direct sunlight to a combustible material sa loob. But so far, wala pa naman po tayong findings na yun ang naging cause of fire. Pag uminit yan, sisingaw eh. Pag sumingaw yan, spark lang ang kailangan, pwede sumabog. Di rin daw dapat iniiwan sa loob ng sasakyan ang mga combustible at flammable materials tulad ng aerosol sprays, cigarette lighters at electronic gadgets tulad ng power bank. Pati ang mga pagkaing maaaring mapanis at gamot, maaari rin daw magkaroon ng chemical reaction kaya wag din iwan sa loob ng sasakyan. Para rin maiwasan ang sunog o pagsabog ng sasakyan, tiyaking walang fuel o oil leaks ang sasakyan. Regular din daw na i-check ang electrical wirings. Kasi mag-spark lang, magkaroon ng spark sa loob ng makina, delikato pag ganyan kainit eh. Kasi madaling magkaroon ng sunog eh. Kung matagal iiwan ang sasakyan, maaaring i-disconnect ang baterya. Gumamit din ng mga visor o buksan ng bahagya ang bintana para hindi maipon ang init sa loob ng sasakyan. Iwasan ding mag-park katabi ng mga bagay na pwedeng masunog, tulad ng mga basura o damuhan. At kung maaari, iparada sa malilim na lugar ang mga sasakyan. Upos ng sigarilyo, yan daw ang sanhi ng sunog na tumupok sa 19 na sasakyan sa parking NAIA Terminal 3 noong nakaraang buwan. Sa investigasyon ng BFP, nakita ang napakaraming sigarilyo sa pagitan ng 2 SUV. Lumaki raw ang apoy dahil sa init ng panahon, lakas ng hangin at tuyong damo sa parking space, kaya nasunog ang fuel hose ng isang SUV. Itinuturing ito ng BFP na isang aksidente kaya wala nang inirekomendang kaso. Patuloy pang kinukunan ng pahayag ang Philippine Skylanders International Incorporated na nagpapatakbo ng parking space. Pero nauna na nilang sinabi na sasagutin nila ang danyos ng mga nasunugan ng sasakyan. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.